puntahan natin, no? Si General Torre, mga kababayan. Eto, aray ko po, Lord. Iyakan na muna, mga DDS. Ay, nako. Wag nyo itatanggi na sinabi ng dating Pangulong Duterte na na 15 or something, 15 senador, patayin na lang. Di ba? Okay, mga bossing, umpisaan ho natin, no? Sabi ho dito, PNP CIDG chief files raps versus Rodrigo Duterte overkill Senator Whip. Ano po? Sino po yun? Si General Torre po, mga kababayan. Manila, Philippines. Philippine National Police Crime Investigation and Detection Group PNP Chief Brigadier General Nicolas Torre III on Monday filed criminal complaint against former President Rodrigo Duterte over his kill and bomb remarks against the senator, mga bossing. Bakit to? Kasi ang nagbabanggit diyan ay dating Pangulo. Tapos kung babalikan mo ho, mga kababayan, yung mga usap-usapan o yung mga iniimbestigahan sa kanila, kung ipapasok mo sa utak mo yung 20,000 to 30,000 na mga naulila ho, no? May kakayanan ho ang dating Pangulo na gawin yan. Di ba? So kung ikaw, isa sa senador, talagang mapapaisip ka. Pero sabi nga dito, si General Torre ay nagsampa ng kaso bilang isang mamamayang Pilipino. Naku. Lalong iinit ang dugo ng mga DDS kay General Torre. Tapos si General Marbil, mga bossing, na-extend ng 4 na buwan pa. Tapos pagkatapos nun, si General Torre ang papalit kay General Marbil. Ay, naku po. Malamang po nagsiinitan na po ang ulo ng mga DDS. Ayaw nila dito kay Torre, lalo na si Kibuloy. No? Dahil ang nag-ending po sa pagtatago ni Kibuloy si General Torre. Basahin pa ho natin to. Torre said he filed complaints for unlawful utterance and inciting to sedition before the Department of Justice for case build-up. The former president during the Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, senatorial proclamation rally joked about using a bomb to kill 15 senators to make more vacancies of the senatorial candidates he is supporting. Yung mga paganyan-ganyan ho na mga biro, mga kababayan, mapapaisip ka baka totohanin. Tapos etong tao na ito, may kakayanan talaga na gawin yun. Ano ang paliwanag dito? Alam nyo, bagong Pilipinas na yung mga bomb threat nga po sa sa mga paliparan, pinuhuli yan binibigyan po ng karampatang parusa yung mga ganyan. Although mga simpleng mga biro lang po kahit hindi naman talaga isinasa puso o talagang gagawin. Binibigyan po ng karampatang parusa yan. Alam nyo, bagong Pilipinas na hindi na pwede yung ganong mga statement na kinaumagahan, joke only na lang. Ayan, ganyan huwa kasi yung estilo nila, mga bossing. Yung kapag ka nagbigay po ng pahayag ngayon, may mga patayan, may gustong patayin, 15 senador. Ngayon po, hindi joke. Pag kinaumagahan, eto na po yung mga dumidepensa sa kanila, kagaya nila Panelo. Bigla na pong sasabi, parang hindi nyo namang kilala ang dating Pangulo, mahilig mag-joke yan. Kaya pala naging parang joke na lang po ang Pilipinas nung panahon na sila ay nanunungkulan. Tapos sa Senado, parang may joker, sa pangunguna ni Robin Padilla. Alam nyo, bagong Pilipinas na hindi na pwede yung ganoong statement na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulo. Correct. Ang gulo-gulo ng pinagdadaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan na puro
patay-patay na lang at pagkatapos if they will be taken on their words, bigla na lang sasabihin na joke only. Paano ho kasi mga kababayan, bakit napakababaw nung kanilang mga reason sa mga ganyan? Dahil na din po sa mga DDS, mga bossing. Bakit ho? Kasi merong mga DDS na kapag ka pinangatwarianan mo ng joke only, yun na po yun. Ano? Yun na po, tatanggapin na po nila yun agad-agad. Pero yung kay Inday Sara Duterte, hindi nila hindi nila magawan ng paraan. Bakit to? No joke daw po yun eh. Di ba Pepe Malonzo? Naging joke na nga ang Senado dahil kay Robin Hood Padilla. O. Sabi ni Mada, may track record na sila sa patayan kaya kailangan iban ang ganyang threat and joke about killing. Totoo ho, mga bossing. Kung tayo nga mga simpleng mamamayan po magsalita lang po tayo ng mga ganung joke, malamang po, arestado tayo. Yun pa kayang mga tao na alam natin na may kakayanan na gawin yung mga ganyang pagbabanta po. Ano? Siguro, gagawin nila yung pa-joke-joke, pero baka mamaya, totoo pala yun. Di ho ba? Ay naku. Anyway, mga bossing, pang ilan natin yan? Dumako tayo. Sabi pa dito, eto kasama pa ba to? Sabi pa dito, according to Torre, he is filing the complaint both as a Filipino citizen and as a CIDG chief. He explained that such statement from the former president could influence blind supporters. Oy, kayo yun, mga DDS. Yung mga blind supporters daw po into following him, even comparing it to Duterte's term as president when encouraged the killing of drug addict leading to thousands of deaths. Tama nga naman. Di ba? Kung gusto nilang mag-file, they are the most welcome to come to our office and file the complaint. They can contact us. We can send investigators to get their statement and we can file the case. Ito yung kumbaga parang yung mga senators, na kung gusto nilang mag-file dahil po doon sa sinabi kasi ilan sila diyan? 24 sa ngayon. Meron pong siyempre mga napapaisip nako po. Boboto kaya ako ng impeach kay Inday Sara Duterte? Ang nakikita ko naman sa ipinasa o isinubmit na mga ebidensya dapat ma-impeach ang vice presidente. Makakaapekto din po 'yan no? Kaso baka ipategi ako. 15 senador o kasama ako sa ipategi. Di ho ba? Mga bossing, yung mga DDS lang naman po kasi naniniwala diyan sa mga 'yan. Ano po? At siguro iniisip nila yung ganyang estilo po paninindak uso pa ngayon. Mga boss, pero ang totoo wala na hong kinakabahan dyan.